Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ito na naman tayo. Punto Diretso. Puntohan natin, mga kabunyog mga kababayan. Sumagot na si Sara sa ombudsman. Ngayong araw yan. Sa bagay, ini-expect naman natin to kasi 10 days yung binigay ng ombudsman kay Sara Duterte para mag-submit ng counter affidavit. Para saan ito? Para ito doon sa reklamong plunder. Ito na yung tungkol sa plunder. Ano ito? Hindi lang plunder. Technical malversation, perjury, falsification of public documents. Yan yung mga reklamo sa ombudsman. Bagamat ang medyo controversial ito kasi sa iba ang pananaw dito medyo may hidden agenda di umano si Martires dito. Yun ang pananaw ni dating Senadora Leila de Lima na ganyan ay congresswoman na hindi, mayroong yan, nakakaduda yan si Martires. Nakakaduda yan diyan sa mabilis, ang bilis naman ang aksyon. Bakit ang super bagal na si Martires pagdating sa Duterte, kapag may mga issue o reklamo sa Duterte, tinutulugan ito, hindi nito inaaksyonan, pero ito biglang-bigla, inaksyonan. Kaya maraming nagduda tuloy, hindi yan ang Martires na alam ng taong bayan na super bagal, lalo pag mga involved ang Duterte, ang tagal niyang aksyonan yan, hindi niya yan ito ang bilis. Kaya tuloy nagdududa ang marami at iniisip, baka ang ginawa ni Martires, kaya niya yan inaksyonan agad, pinadalhan ng subpoena si Sara na sumagot within 10 days, mag-submit ng counter affidavit para bago siya umalis, kasi hanggang na lang siya July 27. Tapos na, magre-retire na yan si Martires. So ang sinasabi ng marami, baka bago mag-retire si Martires, i-resolve niya yung reklamo na yan laban kay Sara at ang magiging resolution niya, dismissal. At pag dinismiss niya yan, ibig sabihin, walang probable cause. So pwede nang sabihin ngayon ng mga abogado ni Sara sa impeachment na yung mga reklamo na yan tungkol kay Sara Duterte ay walang basihan. Sa katunayan, ang findings ng ombudsman ay walang probable cause. Kaya dinismiss yung kaso kay Sara. So kumbaga, magagamit itong resolution na to. Kaya marami tuloy ang nagsabi, Oy Martires, wag mo na lang i-resolve yan. Wag mo na lang i-resolve. Hintayin mo na yung bagong ombudsman. Duda kami sa Duda kami sa motibo mo. Bakit ang bilis mong inaksyonan yan? Anyway, ngayon ng araw, sumagot na si Sara Duterte sa ombudsman. Ang aantabayan natin dyan, kasi mahaba-haba pa yung July 27 Halos pa. Ayun, isang buwan. May isang buwan pa si Martires. So, ibig bang sabihin ito? I-resolve talaga ni Martires kasi may isang buwan pa Kaya lang may problema kasi dyan. Ang unang issue dyan, sino ba ang complainant? Kasi nung ginawa ni Martires yung ng ombudsman yung reklamo, ang caption doon, House of Representatives, Committee on Good Government and Public Accountability represented by Representative Joel Chua versus Sara Zimmerman Duterte et al. Kasi may iba pang mga kasama sinireklamo. So, nagreklamo doon ang House of Representatives. Sabi ng House of Representatives, bakit kami ang complainant? Dapat ombudsman ang complainant. Kumbaga yung ombudsman ang nag-iimbestiga. Bakit naman lumalabas na kami ang complainant? Sabi ng House of Representatives. Kasi ang ginawa lang naman namin, pinadala namin sa ombudsman yung transcript, yung records ng aming investigation in aid of legislation sa confidential funds ni Sara. Yung mga findings namin doon, magagamit ng ombudsman para mag-conduct ng investigation. Pero sila dapat ang lalabas na nag-iimbestiga. Ang nag-initiate ng action, ombudsman. Hindi dapat yung complainant yung House of Representatives. Kaya medyo nagkayong House of Representatives. Bakit naman kami ang complainant diyan? Oo nga naman,
Kapag sinabing House of Representatives ang complainant, magagamit na naman yan sa impeachment trial ni Duterte, ni Sara. Sasabihin naman ng legal team niya, ng defense niya, na yun ngang final ninyo ng House of Representatives laban kay Sara Duterte. Tungkol din dyan sa confidential, dinismiss na ng ombudsman, kayo pa yung complainant doon. O, di ba? Parang ki-questionin pa ngayon ng defense team ni Sara na kayo ang complainant doon sa perjury, plunder, at kung ano-ano pang kaso laban kay Sara Duterte. Dinismiss na yan ng ombudsman. O, ibig sabihin, walang probable cause, pero kayo ang complainant doon. Kaya talagang ini-insist ng House, hindi sila dapat ang lumabas na complainant. Dapat ombudsman ang nag-initiate. Pinapasagot si Sara Duterte ng ombudsman. Kapag nakita ng ombudsman na may probable cause, ipafile nila yung kaso. Kaya lang, naguhugas kamay nga si Martires. Sabi ni Martires, bakit naman ombudsman? Sila yung nagpadala niyan sa amin, sila dapat ang complainant. Ayan, ang gulo na, no? Kaya nga, dahil magulo yan, at hindi malinaw ano ang motibo ni Martires, wag na lang dapat yan aksyonan ni Martires. Ibig sabihin, sumagot na si Sara Duterte, hayaan na yan, hintayin na lang yung susunod na ombudsman na i-appoint ni PBBM o ng gobyerno ni Marcos. Anyway, malapit na ang July 27. Malapit na ang July 27, magre-retire na si Martires. So, hintayin lang yan. Kasi kaduda-duda ang motibo nito ni Marcos. Ang bilis umaksyon. Pagkatanggap ng mga dokumento galing sa House of Representatives, kaagad-agad gumawa ng subpoena kay Sara at sa iba pa. Within 10 days, mag-submit ng counter affidavit. Ay si Sara naman, walang karekla-reklamo. Walang karekla-reklamo, walang ka-extension, hindi, sinagot. Ano ba to, planado? Sa buhatan ba ito? Malalaman natin yan sa susunod na mga araw. Makikita natin yan sa susunod na mga araw. Kapag sa susunod na mga araw, mabilis na resolve yan ni Martires at ang resolution niya ay dismissed. Ano yan? Alam na dis. Alam na dis ang ginawa ni Martires. Kaya ano ito mga kabunyog, mga kaubayan, abangan natin, abangan natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang ating Punto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.